Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Malacanang, kinumpirma na nasilbihan na ng International Criminal Court ng warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulong Duterte, nasa kustodiya na ngayon ng mga pulis. Agriculture Department at DTI nag-inspeksyon sa Balintawak Public Market para matiyak na nasusunod ang ipinatupad na MSRP sa karneng baboy. DA, hindi rin nakikitang sisipang presyo ng agri-commodities sa mga susunod na linggo. Office for Transportation Security humingi ng paumanhin sa mag-ina na pinagdudahan na sangkot sa tanimbala modus. Pagsigla ng tourism industry ng bansa, refleksyon ng maayos na peace and order sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ayon sa Malacanang. At DSWD, paigtingin pa ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng digitalization. Una sa ating mga balita, kinumpirma ng Malacanang ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Malacanang, natanggap ng Interpol Manila ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo kaninang madaling araw. Matatanda ang iniimbestigahan si Duterte ng ICC dahil sa posibleng crime against humanity ng presidente dahil sa madugong laban kontra droga ng kanyang administrasyon habang nakaupo bilang Pangulo at extrajudicial killings nito sa Davao City. Inihain ng Prosecutor General ng ICC ang notification para sa arrest warrant sa dating Pangulo. Ang mga miyembro ng pambansang pulisya ang nagpatupad ng warrant at iniyak na may suot na body camera. Nasa kustodiya na ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte. Tiniyak ng Malacanang na nasa maayos ang kanyang kalagayan pati ang kanyang kasamang grupo. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumating sa bansa ang dating Pangulo matapos ang naging pagdalo niya sa isang aktibidad para sa mga OFW sa Hong Kong. Si Bernard Ferrer ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Bernard. Alan, bandang 9:26 ng umaga, lumapag sa NAIA Terminal 3 ang Cathay Pacific Airways Flight CX-907. Sakay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hong Kong. Ang kanyang pagbalik sa bansa ay matapos ang pagdalo niya sa isang pagtitipon para sa overseas Filipino workers. Sa paglapag ng eroplano, masusing sinalubong si dating Pangulong Duterte ng matataas opisyal ng kapulisan, kabilang si PNP Chief Police General Romel Barbil at CIDG Director Police Major General Nicolas Torre. Inilagay nila sa kanilang kustodiya ang dating Pangulo. Matapos ito, agad na dinala ang dating Pangulo sa Kalayaan Hall ng Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Mahigpit ang pinatutupad na seguridad sa nasabing lugar. Hindi pinapayagan ng mga miyembro ng media na makapasok sa loob ng kampo. Ngayon din ang ilang opisyal ng nakarang administrasyon bilang bahagi ng pinatutupad na seguridad. Alam ni inaantabayanan pa rin natin ang posibleng pahayag naman na ilalabas ng PNP ukol pa rin sa pagbabalik ng dating Pangulo. Balik tayo, Alan. Maraming salamat Bernard Ferrer ng PTV. Nasa paligid ng PNP Custodial Center sa Campo Crame, bantay sarado matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alan, bantay sarado nga ang paligid ng PNP Custodial Center sa loob ng Campo Crame ngayong araw. Ito ay dahil sa inaasahang dito dadalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte buhat sa Villamor Air Base sa Pasay City. Kapansin-pansin ang paghihigpit sa buong kampo ngayong araw kung saan pinupusisi ang mga sasakyang lumalabas at pumapasok dito. May mga nakaantabay ding pulis sa Transformation Oval ng kampo kung saan naman ang helipad ng kampo na siyang pagdalapagan ng chopper.
Gayunman, walang opisyal ng PNP ang gusto magsalita hinggil sa mga inaasahang mangyayari dito ng partikular na sa kung ano yung mga aktibidad ng dating Pangulo. Subalit batay sa nakalap na impormasyon, posibleng dito isagawa ang booking procedures laban sa dating Pangulo dahil sa kasong isinampa sa kanya sa International Criminal Court na. Alan, mula dito sa Campo Crame, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Radyo Pilipino para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Itinuturing ng Malacanang na refleksyon ng maayos na peace and order sa bansa ang naitalang malagong turismo ng Pilipinas noong nakaraang taon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Itinuturing ng Malacanang na isang magandang barometro ang pagdagsa ng mga turista sa bansa para sabihing maganda ang estado ng peace and order sa Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa harap na rin ng pag-akyat sa bilang ng mga turista nitong nagdaang Enero 2025. Katwiran ni Atty. Castro, kung hindi maganda ang peace and order situation sa bansa, ay hindi sana dumaragsa ang mga turista. Nakakahulugan lang anya ito na hindi natatakot ang mga turista na pumunta sa Pilipinas dahilan upang sumipa ang datos o bilang ng mga foreign tourists sa unang buwan pa lamang ng taong 2025. Sa katunayan, sabi ni Atty. Castro ay nahigitan pa nga ng January 2025 data ang datos noong bago maganap ang COVID pandemic kung pag-uusapan ay numero ng mga turistang sumasadya sa Pilipinas. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumupunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So, ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Umabot sa 65.3 billion pesos ang pumasok na kita ng pamahalaan nitong Enero mula sa turismo. 1,167,108 na mga turista sa bansa nitong unang buwan ng taon ang naigtala base na din sa record ng DOT. Kaugnay nito, sinabi ni Atty. Castro na umaasa silang tataas pa ang income sa turismo ng pamahalaan na maire-record ng nakaraang buwan ng Pebrero at mga susunod pang buwan. Malaking bagay anya dito ang mas maayos na proseso na ipinatutupad ng Bureau of Immigration. Base sa kanilang pinakahuling tala, nalampasan na natin ang pre-COVID tourism revenues. Ibig sabihin, umabot sa 65.3 billion pesos ang tourism revenues nitong Enero ng kasalukuyang taon. Ang unahing nagmula ang nasabing mga turista sa South Korea, Estados Unidos, Japan, Canada at Australia. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nag-inspeksyon ng Agriculture Department at DTI sa Balintawak Market para tiyakin na sumusunod ang mga nagtitinda sa ipinatutupad na MSRP sa baboy. Tiniyak naman po ng DA na hindi sisipa ang presyo ng agricultural commodities sa mga susunod na linggo. Si Vel Custodio ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Vel. Alan, mas mababa pa sa maximum suggested retail price ang presyo ng baboy sa Balintawak Market. Sa joint inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Balintawak Market kanina, nakitang bumaba pa sa 350 pesos ang presyo ng Tiempo na mas mababa sa MSRP nito na 380 pesos. Ang Kasim naman ay bumaba pa sa 340 pesos na may 360 pesos MSRP. Maging ang sabit ulo ay mas mababa na rin ang 300 pesos sa umabot sa 295 pesos. Nagkasundo naman ang DA at mga biyahero na gawin na lang na 230 mula sa dating 250 ang bentahan na sinunod naman ng mga biyahero. Inaasahang susunod din ng iba dahil sa market forces. Ibig sabihin, kung magsimula ng magsibabaan ang presyo sa ilang palengke, ay bababa na rin ang iba. Sapat din ang supply ng baboy dahil bumibilis ang repopulation nito at sa pagbabakuna ng kontra African swine fever. Bagamat hindi pag-aanong nag-iisip ang kagawaran ng agrikultura, pinag-aaralan na ng legal department kung anong isasamba sa paglalabag sa MSRP. Magkakaroon ng monthly evaluation ng DA para sa pork MSRP. Kasi simula pa lang nung Monday Tapos after 1 month, magmi-meeting muli kami. Miniting ni Secretary Kiko 2 weeks ago. Kahapon, nag-meeting naman kami ng mga biyahero. So, pakiusapan muna. Isang buwan ito, then we will revisit ang presyo. At most likely, bababa pa ang presyo.
Ala, bumababa na rin ang presyo ng gulay sa palengke, lalo na ang sibuyas at kamatis dahil sa pagpasok ng anihat season. Binamarket link ng regional office ng DA na sobrang supply ng kamatis para hindi na ito masayang. Ayon sa DA, inaasahang hindi tataas ang presyo ng agricultural products sa mga susunod pang linggo dahil sa stable na supply at demand. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Sa ibang balita, naitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagtaas ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa noong nakaraang taon. Batay sa datos ng BSP, pumalo sa 8.93 billion US dollars ang foreign direct investment ng Pilipinas noong 2024. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 8.92 billion noong 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nasabing FDI net ay maaring equity capital, reinvestment of earnings at borrowings. Kabilang naman sa mga namuhunan ang Japan, United Kingdom, United States at Singapore. Karamihan po sa mga nasabing investment ay mula sa manufacturing, real estate at information and communication sectors. Sa pamagitan ng bilateral labor agreement, laalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Slovenia. Kasama rin kasi sa tatalakayin ang economic relations, lalo't maraming mga negosyante ang kasama sa delegasyon ng Slovenia. Si Kit de la Cruz Piloti ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Magbubunga ng maraming oportunidad ang lalagdaang bilateral labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at Slovenia. Bukod kasi sa labor deal, pag-uusapan din ang pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor at larangan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Ambassador to Austria Evangeline Lourdes Bernas na kasama sa delegasyon ni Foreign Minister Tanya Fayon ang mga negosyante mula sa Slovenia. Meron ho ngayong kasama si Minister Fayon na mga businessmen. May business group na dumating kasama niya. At may programa sila kasama sa ating PCCI para makita kung ano yung pwede nilang mga negosyo na magawa. Kung hindi man yung mga Pilipino na napupunta doon, yung sila, dito naman sila mag-i-invest. Pagmamalaki pa ni Ambassador Bernas, malaki ang nitutulong ng Slovenia sa pagsusulong ng mga produktong gawa natin. Sa pamamagitan kasi ng Port of Copper, nakararating ito sa iba't ibang bansa sa Europa. Hindi lang siya sa Slovenia mapupunta, pwede siyang pumunta sa iba't ibang bansa sa hindi lang sa Eastern or Central Europe, pati sa Western Europe mula doon. Sa ngayon, prioridad sa lalagdaang Memorandum of Understanding ang pagpapadala ng mga Pilipinong caregiver sa Slovenia. Paglilinaw na Embahada ng Pilipinas, kailangan muna kasing asikasuhin ang social security at language training ng mga ipapadalang OFW para makapagtrabaho sa naturang bansa. Mula sa PBS News, Kate de la Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa. Ang mag-inang sinita sa isyu ng tanim bala sa NAIA, biktima raw ng mistaken identity. Pamunuan ng OTS, nag-sorry na. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Angela. Yes, Alan, humingi ng pamanhin ang pamunuan ng Office for Transportation Security sa makina na pinagdudahan na sausot sa Tarimbala Modus sa Lilartira International Airport. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OTS Administrator Undersecretary Arthur Bisnar na walang intensyon ng mga tauhan nila na isangkot ang senior citizen na babaeng pasahero sa Tarimbala Modus. Biktima aniya ng mistaken identity ang mag-inang pasahero na kanilang sinita. Batay kasi sa kanilang inisyal na investigasyon, nakalampas na sa screening area ang mag-ina at 3 senior citizens na pasahero na sumunod sa kanila nang mapansin ng isang shell casing o bala sa X-ray monitor. Paliwanag pa ni Yusek Bisnar, sa halip ng 3 senior na pasahero ang tinawag at kinausap, ang mag-ina na pasakay ng eroplano ang sinita ng mga tauhan ng OTS. Kaugnay niyan, mahigpit na pinaalalahanan ng OTS ang lahat ng opisyal sa paliparan sa Pilipinas naggampanan ng maayos ang kanilang tungkulin alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon. Una nang sinibak sa pwesto ni Secretary Dizon ang mga sangkot na tauhan ng OTS
habang patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Sinibak na sa trabaho at sinampahan din ng kaso ang mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI na sangkot sa umano'y pagpapabaya sa Korea National na nakatakas noong nakaraang linggo. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, base sa kuha ng kanilang CCTV at kanilang investigasyon, nakitaan ng lapses o kapabayaan ang kanilang mga tauhan sa ginawang pag-escort sa puganteng Korea National. Dahil dito, agad na tinanggal ang dalawang contractual habang itinaas naman ang kaso ng permanent employee sa Department of Justice kung saan patong-patong na kaso ang isinampa. Agad namang nahuli ang pugante noong linggo ng madaling araw sa Pampanga. 5 araw matapos itong makatakas. Ayon kay Sandoval, posible ito'y kaso ng demanda me scheme kung saan ang mga detainees ay naghahanap ng paraan para kasuhan ang kanilang sarili para mapatagal ang panatili dito sa Pilipinas at hindi ma-deport agad para harapin ang kaso sa kani-kanilang bansa. Samantala, tiniyak ng BI na hindi lang basta matatanggal sa panunungkulan ang kanilang mga tauhan na mapatutunayang sangkot sa iligal na gawain. Sa halip, kakasuhan din para magsilbing leksyon at hindi gawing ehemplo ng kanilang mga empleyado. May one strike policy po si Commissioner Viado. Kapag nakita na mayroong mga involvement sa illegal activities, tanggal agad yan sa ating mga hanay. At bukod po dyan, ang gusto po niya, i-modernize ang ating mga systems para din po mawala at mamatay ang opportunities for corruption. Dahil kung electronic ang ating mga processing, malaki po ang maitutulong yan para mabawasan ang people-to-people interaction na nagiging opening po for corruption. Hawak na ng COMELEC ang source code mula sa isang international certifier na gagamitin sa online voting and counting system ng overseas Filipino voters para sa darating na halalan. Si Patricia Lopez ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Naselyuhan na ng international certifier na ProVNV ang envelope na ito na naglalaman ng source code na gagamitin para sa online voting and counting system ng overseas Filipino voters sa 2025 midterm elections. Nitong Sabado rin, natapos na ang trusted build para sa online voting and counting systems. Patuloy pang tinitiyak ng COMELEC na hindi ito papalya kapag ginamit na sa mismong halalan. Ang tanong ngayon, kapag bumoto si Juan de la Cruz sa Amerika, yung bang boto niya matatransmit ngayon ng system sa consolidation system? Will this be now accepted by the different entities? If it's a small issue that can be easily fixed, we're on the ground here for 2 weeks. We've got the ability to turn around and build it again and redeploy it if there is a problem. Magsisimula sa March 20 hanggang May 7 ang enrollment ng 1.2 million overseas voters sa online voting, habang isasagawa naman ang kanilang voting period mula April 13 hanggang May 12. At the same time, i-verify ng sistema kung sila talaga yung nagpapa-enroll gamit ang kanilang national government-issued ID, passport, seaman's book kung sila ay marino. May 16 naman na election po sa buong mundo ang hindi pinayagan ng online voting ng COMELEC. Kaya magpapadala pa rin ang komisyon ng mga automated counting machines sa mga bansang ito. Ang sealed source code na ito ng online voting and counting systems ay itatago muna sa vault ng COMELEC. Pero nakatakda rin itong ilipat sa vault naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasama ang iba pang source codes para sa nalalapit na eleksyon. Kaugnay ng mas mahigpit na pagtitiyak ng seguridad nito. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa. Tiwala ang Malacanang na hindi magdudulot ng gulo ang pagpapalit ng liderato ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang bagong interim chief minister, si Abdul Rauf Makakuwa, ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pinalitan ang kasalukuyang lider ng rehiyon na si Ahod Ibrahim Al-Haj. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez, ang appointment ni Makakuwa
ay magpapatibay sa mga nagawa ni Ibrahim sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng rehiyon at sa patuloy na transisyon ng Bangsamoro. Nangyayari kasabay ng paghahanda ng rehiyon para sa unang parliamentary elections na gaganapin sa Oktubre ngayong 2025. Wala po tayo nakikitang anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon man po ng transfer of power sa BARM. At ang katauhan po nitong si Chief Ahod Ibrahim, isa po siya sa mga proponent of peace process. So hindi po natin nakikita sa katauhan po ni Chief Ibrahim na ganoon po ang mangyayari. At sabi ko nga po, ang lahat ng detalye pong ito ay sasagutin po ni Secretary Carlito Galvez. Ipinagmalaki ng Malacanang ang ranking ng Pilipinas sa pagtataguyod at pangangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan. Ayon sa Global Gender Gap Index, nakuha ng bansa ang ika-25 pwesto sa 148 bansa at ika-3 naman ito sa Asia Pacific noong 2024. Sinusukat ng Global Gender Gap Index ang partisipasyon ng mga kababaihan sa ekonomiya, pagbibigay ng oportunidad sa edukasyon, kalusugan at politika na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan ng mga patakaran at inisyatibo na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ng PCW, patuloy na nangunguna ang Pilipinas sa pag-close ng gender gap, sa pagtuligsa sa gender inequality at sa pag-empower sa mga kababaihan. Mas pinadaling paghingi ng solicitation permit inulunsad po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa pamamagitan yan ng isang online portal. Kung ano ito, alamin natin kay Cristel Delfin ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na patuloy ang pagmomonitor ng ahensya sa pagbibigay ng public solicitations sa mga social welfare and development agencies. Iyan ay kasunod ng matagumpay na paglulunsad ng ahensya ng online portal na HELPS nitong Pebrero 18 o ang Harmonized Electronic License and Permit System na layong mapabilis ang pag-aproba ng mga regular permits sa loob lamang ng 7 araw. Binigyang diin ni DSWD Director for Bureau of Standards, Megan Manahan, na mahigpit ang kanilang proseso sa pagbibigay ng permit sa mga non-stock at non-profit organizations. Check namin kung may existing record na sila sa amin. So far, we've received 282 requests for creation of an account through DSWD Helps. Ayon sa DSWD, nakapagbigay na ang ahensya ng nasa 53 dokumento para sa mga organisasyon na humihingi ng solicitation permit. Kabilang dito ang 28 Certificate of Registration and License to Operate, 6 na accreditation at 19 na public solicitation permits. Nagbabala rin ang ahensya sa mga individual o organisasyon na balak samantalahin ang mga nakakolektang donasyon dahil binabantayan ito ng ahensya na dapat ay maibigay sa mga lehitimong benepisyaryo. Meron kaming mga requirements na pinapasubmit. After 2 months, dinilist daw nila yung list of donors, beneficiaries, yung utilization nila ng funds. Nagpaalala rin ang DSWD sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nanghihingi ng donasyon online sa pamamagitan ng pag-verify kung totoo ang organisasyon upang hindi mabiktima ng scam. Mula sa IBC 13, Cristel Delfin para sa Balitang Pambansa. Plano ng Department of Information and Communications na ireporma ang free Wi-Fi program nito upang makatipid sa gastusin. Si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Harley? Alan, i-overhaul o babaguhin ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang free Wi-Fi program. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
at tiyakin ang praktikal na paggastos ng bilyong-bilyong piso para sa programa. The free Wi-Fi program seems to be not sustainable. Kasi right now we have only 7,000 locations and we're spending 6.5 billion pesos. The President directed us to look for other alternatives that will make this program sustainable because it's helping a lot of people. Kabilang sa mga tinukoy na alternatibo ng DICT ay ang SIM card ng Bayan Project para sa expansion ng permanent cell site towers sa pamamagitan ng pag-subsidize sa bahagi ng gastos ng telcos at common tower providers. Kaugnay dito, iniutos na rin ng Pangulo ang paglalaan ng 5 billion pesos para sa SIM card ng Bayan Project, habang ang subsidiya naman ay ibibigay sa pamamagitan ng free 25 GB internet subscriptions para sa mga mag-aaral na saklaw ng telco towers. Sa oras naman na ma-overhaul ang free Wi-Fi program, sinabi ng DICT na mula sa kasalukuyang 7,000 locations ay maaaring lumawak pa sa hanggang 20,000 locations ang mapapabutan ng libreng Wi-Fi. Alang sa kasalukuyan, nagagamit ang free Wi-Fi sites sa public schools at state universities and colleges, remote barangays, municipal government buildings, public health facilities, geographically isolated and disadvantaged areas, at indigenous peoples communities. Alan? Maraming salamat, Harley Balbuena ng PTV. Tampok po ngayon sa isang exhibit sa Zambales ang mga karanasan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Si Rhea Pabilonia ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Tampok sa isang exhibit sa Zambales ang karanasan ng mga mangingisda sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang Go Ships exhibit ni William Matawaran at Joanna Aglibot sa Casa San Miguel sa bayan ng San Antonio ay bahagi ng Sambulat 2025. Ito po ay isang multimedia at multisensory artwork exhibit na nagtatel ng story ng mga fisher folk natin. Specifically, yung mga encounters nila sa Masinloc. Sa exhibit, makikita ang mga inukit na imahe sa acrylic ng mga bangka at lambat, kasabay ng immersive soundscape mula sa actual na panayam sa mga mangingisda. Collaborative work to kasama ng mga mangingisda dito sa Zambales na nagtitiwala na ibahagi yung mga kwento nila sa atin. Sa pamamagitan ng sining, muling binibigyang tinig ang mga mangingisdang Zambaleño sa kanilang laban sa pangangalaga ng teritoryo at kabuhayan. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Rhea Pabilonia para sa Balitang Pambansa. Idinaan ng Bureau of Fire Protection o BFP sa static display at arts contest ang kanilang kampanya kontra sunog sa Legazpi City. Si Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay sa Balitang Pambansa. Agaw pansin ang mga Special Rescue Force at firefighting equipment na yan sa isang mall sa Legazpi City. Pero ang mga kagamitan na yan ay bahagi lamang ng static display ng Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi ngayong Fire Prevention Month. Sino-showcase natin yung capability ng Bureau of Fire Protection po. So nandun po yung aming iba't ibang gamit and at the same time makikita din po ninyo doon yung iba't ibang uniforming sinusuot ng mga taga Bureau of Fire Protection. At para maging epektibo ang kampanya ng BFP na paigtingin ang kahandaan at kaalaman ng publiko kontra sunog, nagsagawa rin sila ng Community Relations Week Arts Contest sa mga kabataan. Meron tayong spoken poetry contest, jingle making contest, infomercial, and yung nagaganap ngayon is yung ating poster making contest. Tiwala ang BFP na sa pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan, protektado ang buhay at ari-arian mula sa sunog. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Lapin para sa Balitang Pambansa. Binigyang pagkilala ang kabayanihan at katapangan ng mga veteranong lumaban sa bansa noong World War II. Yan ay bilang pagunita sa 80 anibersaryo ng pagpapalaya sa bayan ng Kapangan, Benguet. Si Reggie Cawis ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Pinagdiwang ng Kapangan, Benguet ang 80th Liberation Day ng bayan.
Kinilala sa pagdiriwang ang katapangan, kabayanihan at pagmamahal sa bansa ng mga veteranong lumaban at nagsakripisyo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dumalo rito ang mga post-veterans at kanilang mga asawa, AFP retirees at mga anak ng mga veterano. Binigyang diin ng Veterans Federation of the Philippines, Sons and Daughters Association Incorporated ang pagpapahalaga sa nagawa ng mga veteranong lumaban upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin sa ngayon. What we are sharing to our children is not to glorify war, but yung attitude of service to our community, to our local government, to our province, to our country. Yan lang po ang ginawa ng ating mga lolo at lola. Nawa sa ating mga sumusunod na henerasyon, huwag sana nating kalimutan itong mga legacy na iniwan ng ating mga ninuno, ating mga veterans. Bilang paggunita sa Liberation Day ay isinagawa ang civic parade, wreath-laying ceremony, 21 gun salute at cultural presentation. Bagamat hindi personal na kadalo sa okasyon, ay kinilala ng pamahalaang lokal ang nag-iisang buhay na World War II veteran ng bayan na si Eranio Belli. Matatanda ang malaki ang naging papel ng USAF-FML headquarters sa Kapangan noong World War II, kung saan naging daan ito sa transmisyon ng intelligence reports ukol sa Japanese operations at presensya nila sa Cordillera. Mula sa PAA Cordillera, Reggie Cawis, Balitang Pambansa. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.